Nakaupo lang si Emma. Iniisip kung may darating bang mga customer ngayon. Nagtatrabaho siya bilang waitress sa kanilang family-owned na coffee shop. Kilala ang pamilya nila sa iba't ibang negosyo at trabaho. Masaya si Emma dahil kahit papaano ay nakakatulong siya sa kanyang pamilya. Ang kapatid niyang si Emma nang nasa cashier area, habang si Emilia ay nasa kusina at naghuhugas ng mga plato at kubyertos. Si Emma nang nagsisilbing cashier kapag wala siyang pasok sa paaralan. Habang naglalakad sina Jason at ang kanyang kaibigan na si Jerome sa tabi ng coffee shop, ay napagpasyahan nila na pumasok at nagbiroan muna sina Jason at Jerome bago ito pumasok. Uy, may pera ka pa ba? Magkape naman sana tayo. Ang lamig kasi. Total, nandito naman tayo malapit sa coffee shop. Sabi ni Jason. Sigurado ka bang malamig? O baka naman yung girlfriend mo lang ang sobrang cold sa'yo dahil di ka na mahal. Biro ni Jerome. May girlfriend ba ako, Jerome? Galit na tanong ni Jason. Oo nga pala, wala ka palang girlfriend. Sagot ni Jerome. Tara na, bilisan na nga lang natin. Mukhang wala ka kasing pera eh. Ililibre na lang kita. At sa susunod na lakad natin, ikaw naman yung manlilibre sa akin ha. Sabi ni Jason. Oo naman. Salamat pala bro sa palibre mo. Kahit ikaw lang naman talaga ang may gusto na gumala. Pero dahil kaibigan kita, sinamahan kita. Sabi ni Jerome. By the way bro, kumusta naman kayo ni Aya? Kayo pa rin ba? Tanong ni Jason. Sino si Aya bro? Tanong ni Jerome. Hala, ang bilis mo naman makalimutan ng dating jowa mo. Birong sabi ni Jason. Talaga, may ex na pala ako bro. Ang hilig mo naman gumawa ng kwento bro. Bagay talaga sa'yo maging writer. Sabi nito. Grabe ka naman sa writer bro. Hindi ka na talaga ngayon mabiro ah. Sabi ni Jason. Ikaw kasi, ang bulero mo talaga. Alam mo naman na wala akong jowa na Aya ang pangalan, di ba? Sabi ni Jerome. Habang papalapit na sina Jason at Jerome sa pintuan ng coffee shop ni na Emma, ay agad na inayos ni Emma ang kanyang sarili at buhok. Sobrang laki ng ngiti ni Emma nang makita agad si Jason. Nagtaka na lang ang kapatid ni Emma bakit ganyan ang nagreaksyon nito. Simula nang makita nito si Jason. Para bang nag-slow-mo agad ang mundo ni Emma. Agad na patulala ang dalaga dahil sa sobrang gwapo nito. At nang makaupo na sina Jason at Jerome ay patuloy pa din sa pagtingin at tulala si Emma. Nag-uusap ang dalawa. Pre, total, ililibre mo na lang din naman ako. Ako na lang yung mag-order kung okay lang sa'yo. Seryosong tanong ni Jerome. Sigurado ka ba dyan? Sabi ni Jason. Oo, total, nilibre mo ako eh. Sabi nito. Oo na, sige, pumunta ka na ron. Sabi ni Jason. Okay. Sabi naman ni Jerome. Naglalakad papunta sa counter area si Jerome habang bitbit ang pera na inilibre ng kanyang kaibigan na si Jason. At nang makalipas ang 3 segundo ng kanyang paglalakad, ay nakarating na ito sa counter area. Hi po miss, good morning. Isang cappuccino at isang mocha nga po. Sabi ni Jerome. Hoy kapatid, kung makatitig ka parang wala nang bukas ah. Saka may nag-o-order oh. Wika ng kanyang kuya Eman. Ay, ano ba naman yan kuya? Imbis na merong pogi eh, dinidistorbo mo ko. Sabi ni Emma. Aba, distorbo ba yung ginagawa ko? May customer nga, di ba? Bakit ka ba kanina ka patulala at titig ng titig sa lalaking yan? Galit na bigkas ni Eman. Ay, okay sorry kuya. Napatulala kasi ako eh. Sabi ni Eman. Hi miss, order ko sana yung isang mocha at saka isang cappuccino. Sabi ulit ni Jerome. Okay sir, wait for a minute. And this is only 250 pesos. Sabi ni Emma. Okay, ito yung bayad ko. Sabi naman ni Jerome. At bumalik sa inuupuan ng lalaki sa tabi ni Jason. At habang naghihintay itong tawagin sila, ay nag-uusap sina Jason at Jerome tungkol kay Emma. Pre, bakit sobrang ganda niya? Malumanay na bigkas ni Jason. Sino? Pagtatakang tanong ni Jerome. Yung babae kanina sa counter area. Nakuha mo ba ang number at name niya? Tanong nito. Hindi. Bakit pre? Siguro type mo siya no? Tanong ni Jerome. Shh, di ah. Huwag ka nga maingay. Sobrang ingay mo talaga. Sabi nito.
Umalis na si Emma sa counter area dahil siya mismo ang magdi-deliver kina Jerome at Jason. Pre, umayos ka dahil paparating na siya dito. Sabi ni Jerome. Oo na pre, ikaw talaga. Basta babae, umiiba ka. Sabi ni Jerome. Shh, hayaan mo na lang kaya ako. Nito. Di wow. Sabi ni Jerome. Hi miss, ito ba yung order namin kanina? Tanong ni Jason. Oo, bakit sir? Sabi ni Emma. Wala lang. Ang ganda mo kasi. Ang sarap ng kape nyo rito. Sabi ni Jason. Ganun po ba sir? Salamat sa pagpunta dito. By the way, ako nga po pala si Emma. Ikaw? Sabi ni Emma. Ako si Jason. Nito. Nice to meet you, Jason. Nice to meet you din, Emma. Hiring pa ba kayo dito? Tanong ni Jason. Oo, sobrang hiring po talaga kami. Sagot naman ni Emma. Ano mga requirements na dapat kong dalhin? Resume at application letter, tsaka sarili mo, sir. Sabi ni Emma. Okay, Miss Emma. Iatid ko muna tong kape namin ng kaibigan ko, Sabi ni Jason. Okay po, Mr. Jason. Sabi ni Emma. At bumalik na nga si Jason sa kinauupuan nila ng kanyang kaibigan na si Jerome, habang todo ang pumabalot ng ngiti ni Jason dahil sa kilig. Samantalang ang kanyang kaibigan na si Jerome ay puno ng kunot ang noo dahil sa kanyang nakita na ngumingiti na naman ang kaibigan nito. Agad na kinausap niya ito. Pre, bakit iba na naman yung ngiti mo? Siguro sinagot ka na ng manliligaw mo, no? Tanong ni Jerome sa kaibigan nitong si Jason. Wala lang to. Nito. Sigurado ka bang wala ha? Pag nalaman kong umiibig ka na, malilintikan ka talaga sa akin pre. Nangako tayo sa isa't isa na hindi muna magjojowa. Saka na yan kapag may matino na tayong trabaho. Sambit ni Jerome sa kaibigan nitong si Jason. Paano kung mahal ko na talaga siya pre? May magagawa ka pa ba? Nito. Ewan ko sa'yo. Basta ako, tutupad talaga ako sa pangako nating dalawa. Sabi ni Jerome. Naghanap na ako ng trabaho. Ikaw, di ka ba sasama sa akin? Tanong ni Jason. Nung klaseng trabaho naman yan? Sabi ni Jerome. Waiter o di kaya naman cashier. Nagtanong kasi ako kay Emma. Sabi niya naghahanap pa raw sila. I think pwede tayo dun. Sabi ni Jason. Sigurado ka na ba sa desisyon mo pre? Pagdadalawang isip na tanong ni Jerome. Oo. Bakit? Ayaw mo ba? Anong pipiliin mo? May trabaho ka na, may pera ka pa. O walang trabaho at palagi ka na lang nakatunganga. Sambit nito. Oo na nga, sige na. Sasama na ako mag-apply sa'yo dito. Sagot ni Jerome. At pagkatapos nilang uminom ng kape ay umuwi na sila Jerome at Jason sa kanika nilang bahay. At habang si Aya na matalik na kaibigan ni Emma ay dumiretso agad sa coffee shop ni na Emma. Noong una ay di alam ni Aya na sina Emma at ang may-ari ng coffee shop na ito dahil sa pagkakaalam niya ay nagtatrabaho lang ito. At nang nasa loob na nga ito. Ay nako, ang ganda naman ng restaurant na pinapasukan ng kaibigan kong si Emma. Sabi ni Aya sa sarili. Ilang oras pa ang makalipas ay agad na nilapitan ni Emma si Aya. Hi miss, good afternoon. Anong order nyo? Mahinang sabi ni Emma kay Aya. Hi, ikaw ba si Emma? Diretsyong tanong ni Aya. Yes, bakit? Ikaw ba si Aya Madrigal? Sagot ni Emma. Yes, I'm your childhood best friend. I miss you best. Sabi ni Aya, sabay mahigpit na yakap kay Emma. Kumusta ka na? Mukhang malaki na talaga ang pinagbago mo ha. Noong mga bata pa kasi tayo, ang payat-payat mo. Pero ngayon, sobrang sexy at sobrang ganda mo na. Sabi ni Emma. Of course, medyo umangat na kasi sa buhay. Ikaw, dito ka ba talaga nagtatrabaho? In fairness sobrang ganda at mamahali ng mga coffee nila dito. Sabi ni Aya. Yes, dito ako nagtatrabaho pansamantala dahil wala pa kasi kami mga tauhan eh. Sabi ni Emma. What did you mean, tauhan? Di ba trabahante ka lang naman dito? No, Aya. Me and Emma is the owner of this coffee shop. Tumutulong lang kami sa mga magulang namin. Sabat naman ni Eman. Kuya Eman, you're here din. Akala ko talaga nagtatrabaho lang kayo dito. Sabi ni Aya. Nope. By the way, Bes, ano nga palang order mo?
Tanong ni Emma. One mo ka na lang. Thanks. Sabi ni Aya. Lumakad patungo sa counter area si Emma para pagtimplahan ng kape ang kanyang childhood best friend niyang si Aya. Nagulat lang talaga si Aya at di ito makapaniwala na meron silang sariling coffee shop. At makalipas ang 10 minuto ay nakarating na ang order ni Aya. Thank you, Bes ah. Bago ba tong restaurant nyo? Seryosong tanong ni Aya kay Emma. Oo, mga 1 buwan na itong nakabukas. Siya nga pala, bakit ngayon ka lang umuwi dito? Tanong ni Emma. Kasi nga, sobrang busy na ako doon. Tsaka, alam mo naman na hindi na madali ang pagiging isang lawyer. Saka busy na din ako sa sariling kumpanya eh. Sabi ni Aya. Ganun ba? Kamusta na pala yung kaso ng pamilya mo? Naipanalo mo ba? O ano? Diretsong tanong ni Emma. Napatahimik si Aya sabay hawak sa mug niya at uminom ng kape. Sorry Bes. Akala ko kasi okay na yung kaso. Hindi pa pala. Sabi ni Emma. It's okay Bes. Siguro under process pa yung kaso ng pamilya namin. So, di na muna ako magtatagal dito Bes ha. Sobrang busy ko talaga sa company at kailangan na ako doon. Sagot nito. Sige Bes, mag-iingat ka doon ha. Sabi ni Emma. Tumayo na ang kaibigan ni Emma na si Aya at kumaway na ito papaalis. At saka na lumabas ng coffee shop nila Emma. Habang ang dalawa na sina Jerome at Jason ay pinag-iisipan talaga nila yung trabaho na inoffer ni Emma sa kanilang dalawa. Nag-uusap sila tungkol dito. So ano na pre? Tutuloy pa ba tayo doon o hindi na? Seryosong tanong ng kaibigan ni Jason na si Jerome. Oo, itutuloy natin. Maghihintay na lang tayo kung kailan sila magpapaskil at mag-post kung pwede na mag-apply. Sabi ni Jason. Okay pre, bakit? Doon mo talaga gusto mag-apply? Tanong ni Jerome. Dahil gusto ko pang mas makilala si Emma at gusto ko talaga siya na makasama ng matagal. Sabi ni Jason. Okay kung ganun. Sabi ni Jerome. Habang nag-uusap sina Emma at ang pamilya nila na kung kailan ito mag-open para sa trabahante nila. Ma, pa, kailan tayo maghahanap ng mga trabahante sa ating coffee shop? Tanong ni Emma. Actually, anak, bukas na bukas maghahanap na tayo para makapagpahinga na rin kayo. Sabi ni Emmanuel. Okay, good. Pwede ko na bang i-post sa page natin, kuya? Tanong ni Emma. Oo naman anak, pwedeng pwede. Sambit ng kanyang ina na si Emily. Habang ang kanyang ate Emilia ay abalang-abala na sa pagkainan at agad na nagsalita si Eman at tinanong niya si Emilia. Ate Emilia, saan yan galing? Bakit ang dami mong pagkain? Binili mo ba yan lahat? Tanong ni Eman. Oo, binili ko. Bakit? May mali ba? Sagot ni Emilia. Wala naman. Nagulat lang kasi kami nila kuya kung bakit nagpakain ka. Akala ko ba nagtitipid ka para sa pag-aaral mo? Sabi ni Emma. Emma, may naiipon naman ako doon kahit papaano. Paminsan-minsan lang ako nagpapakain sa inyo. Halina kayo rito at kumain. Huwag na nga kayo masyadong maraming tanong dyan. Sabi ni Emilia. Okay ate, may lumpiang Shanghai ba dyan? Tanong agad ni Eman. Paborito kasi nito ang lumpiang Shanghai, habang si Emma ay hinahanap pa din ang kanyang paboritong lechon manok. Ngunit itinago muna ni Emilia ang lechon manok dahil alam niyang hahanapin ito ni Emma. Oh, anong hinahanap mo Emma? Kumain ka ng gulay dyan. Wika nito. Ate, alam mo naman na ayaw ko yung gulay na yan, di ba? Sagot ni Emma. Emma, kumain ka ng gulay, kahit konti lang, para may sustansya din yung katawan mo. Sagot ng ina. Pero ma, ayaw ko talaga kumain ng gulay. Sabi niya. Sige na bunso, kumain ka na. Sige ka, di ka gaganda kapag di ka kumain ng gulay. Sabi ni Emmanuel. Oo na daddy. Sagot ni Emma. At kumain na nga ng gulay si Emma kahit konti lang ang kinain. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain ay agad na inilabas ni Emilia ang lechon manok. Sabi ko na nga ba meron talagang lechon manok. Tinago mo talaga ate Emilia. Napakakuripot mo talaga. Sabi ni Emma. Shh, Emma. Emilia, tama na yan. Nasa hapagkainan tayo. Wika ni Eman. Kayo talagang dalawa. Para kayong mga bata. Sabi ni Emmanuel. Oo nga.
Kung hindi sa pagkain, sa damit at sa remote ng telebisyon. Ay nako, Emilia, Emma, magkasundo naman kayo. Babae naman kayo parehas. Kawawa ang Kuya Emma niyo oh. Dahil siya lang ang nag-iisang lalaki dito. Di siya masyadong nakaka-relate sa inyong dalawa. Kaya please, magkasundo naman kayo ngayon din. Sabi ni Emily. Okay po ma'am, dad. At pagkatapos nilang kumain ay naghugas ng pinggan ng kanilang kapatid na si Eman. Samantalang si Emma ay nasa kwarto niya at nag-cellphone, habang si Emilia ay nasa sala, nanonood ng horror sa telebisyon. Habang si Emmanuel at Emily ay nasa kwarto nila nag-uusap tungkol sa kanilang mga anak. Han, ang laki-laki na pala ng mga anak natin, no? Sana maging maayos ang kanilang pakikitungo. Sana di din sila mag-away-away. Kasi nakakasakit ng damdamin kapag alam mo na nag-aaway-away sila dahil lang sa mga bagay na pareho nilang gusto. Sabi ni Emily. Alam mo Han, si Emma at Emilia lang naman talaga ang nag-aaway-away dahil sila lang naman yung parehong babae. Pero feel ko na yan yung love language nila sa isa't isa dahil di nila maka-vibes ang Kuya Emma nila. Alam naman natin na magkasundo talaga silang dalawa. Sabi ni Emmanuel at natulog na nga sina Emmanuel at Emily habang sina Jason at Jerome ay gumagawa na ngayon ng resume at application. Bandang 10:00 ng gabi nang agad na nakita ni Jason ang post ng page ni na Emma na naghahanap sila ng mga tauhan sa kanilang coffee shop. Bigla na lamang napasigaw si Jason. Hala pre, tamang-tama talaga yung paggawa natin ng resume at application letter. Dahil bukas na bukas ay mag-a-apply na agad tayo para di tayo maunahan. Sabi ni Jason. Oo naman pre, mga 6:00 tayo aalis para maaga talaga. Sagot nito. So dapat ngayon tapos na tayo magpa-print ng resume at application natin. Oo nga pre, matulog na tayo para maaga tayo bukas. Sabi ni Jason. Si Jerome at Jason ay matagal nang magkaibigan simula pagkabata. 9 na taong gulang pa lang sila ay pareho na silang magkaibigan dahil palaging palaboy-laboy si Jerome sa kalye. Naawa lang si Jason kay Jerome kaya nilapitan niya ito at kinaibigan. Simula nung mamatay ang ina at ama nila ay pareho silang dalawa na lang ang bumubuhay sa kanilang sarili. Nangungupahan sila sa isang boarding house. Kaya gustong-gusto na makapasok ni Jason sa coffee shop ni na Emma. Dahil bukod sa gusto nitong makilala ay gusto lang din niyang madagdagan ng ipon nilang dalawa ni Jerome. Nagagawa sila ng sariling bahay nilang dalawa. Maaga mang namulat sa realidad ang dalawa. Mahirap pero kinaya na lamang nilang dalawa. At natulog na nga ang dalawa. Kinaumagahan ay unang nagising si Jerome para magluto ng ulam at kanin habang si Jason ay tulog pa din at pilit na ginising ni Jerome si Jason. Pre, gising na! Mag-a-apply na tayo ng trabaho ngayon. Panggigising ni Jerome. Nagulat si Jason sa sinabi ng kanyang matalik na kaibigan at agad itong gumising. Dahan-dahan na dumiretso ng banyo para maligo. Tawang-tawa si Jerome sa kaibigan nito dahil tarantang-taranta talaga si Jason. Pagkatapos magluto ni Jerome ay nagpahinga muna ito at makalipas ang 1 oras ay natapos na din ito sa pagliligo. O pre, tapos ka na ba? Seryosong tanong ni Jason kay Jerome. O pre, teka, ikaw ba? Kailan mo babalak maligo ha? Galit na bigkas nito. Oo na pre, papasok na nga ako sa banyo ngayon oh. Sagot nito. At pumasok na ito sa banyo para maligo. Nagbihis na nga si Jerome. At makalipas ang 1 oras ay tapos na din si Jerome. Pre, bilisan mo na. Para naman mauna na tayo dun. Oo na pre. Mahinang sagot ni Jerome. At ilang oras din ang nakalipas ay tapos na sa pagbibihis si Jerome. Halika na rito pre, kakain na tayo, okay? Aya ni Jason at tahimik at mapayapang kumain ang dalawa. At pagkatapos nilang kumain ay kinandado na nila ang kanilang bahay at naghintay na ito ng taxi. Ilang sandali pa ay agad itong nakahanap habang bitbit nilang dalawa ang folder. Nag-sign of the cross silang dalawa bago pinaandar ang taxi na kanilang sinasakyan ngayon. Pre, ka namang kabahan ha? Galingan natin dahil tayo-tayo lang bumubuhay sa ating sarili. Kailangan talaga nating matanggap dito dahil para may pangtustos tayo sa sarili natin. Sambit ni Jerome. Oo pre, galingan natin ha. Good luck sa atin mamaya. At naglakad na nga silang dalawa papunta sa coffee shop ni na Emma. Excited at syempre kabado na bumaba ng motorsiklo sina Jerome at Jason.
Nagbayad muna ito bago lumakad papunta sa kabilang parte ng kalsada. Nakita agad nila na marami ang pumila para sa interview. Nasa 20 applicants na, habang nasa 20 at 19 naman silang dalawa. Nang makalipas ang 3 oras ay natapos na sa pag-interview ang 18 applicants na unang pumasok. Nauna si Jerome at andun lang si Emma na nakaupo at sa kabilang interviewer si Jason. Pumunta at nag-interview kay Jason ay si Emma. "Good morning po sir." Bati ni Jerome, saka nilapag ang brown folder na may lamang application letter at resume niya. "Good morning Mr. Jerome, right?" Tanong ni Eman. "Yes po." Sagot niya. "Anong maaari mong dalhin sa kumpanya?" Tanong ni Eman. "Handa ako magdala ng aking kasanayan at karanasan ko na magiging kapaki-pakinabang sa inyong kumpanya. Bilang isang mapagkakatiwalaang individual na may pagpapahalaga sa kalidad at pag-unlad, magiging mahusay akong katuwang sa pag-abot ng mga layunin ng inyong kumpanya. Ang aking abilidad sa pakikisama at pakikipag-usap sa mga customer ay magiging asang asset sa pagharap ng mga hamon at pagpapalakas sa mga proyekto ng kumpanya. Dagdag pa, ang aking kakayahan sa pamumuno at pagpapatayo ng magandang relasyon sa aking mga kasamaan sa trabaho ay magdudulot ng positibong impluensya sa dynamics ng kupunan. Maaasahan niyong handa ako magbahagi ng aking mga ideya at magbigay ng suporta sa aking kapwa-empleyado para sa kabutihan ng kumpanya. Ang aking dedikasyon sa pagpapabuti at pagiging bahagi ng isang positibong trabaho ay magiging pundasyon ng aking kontribusyon sa inyong kumpanya. Sa panghuli, bilang isang aktibong tagapakinig at mapanlikha, handa akong magdala ng bagong pananaw at solusyon sa mga hamon ng kumpanya. Ang aking hilig sa pag-aaral at pag-unlad ay magpapabuti sa aking kakayahan na magbigay ng mga solusyon na magdudulot ng positibong bunga na ating kumpanya." "Okay, bakit gusto mo magtrabaho dito?" Tanong ni Eman. "Interesado ako sa trabahong ito dahil sa aking malalim na interes sa kasanayan sa paglilinis at pakikisama sa mga dati ko pong customer sa dati kong pinasukan, at naniniwala ako na ang inyong kumpanya ay nangunguna sa sektor na ito at ang pagkakataong makapagtrabaho dito ay magbibigay sa akin ng oportunidad na matuto mula sa pinakamagagaling at makapag-ambag sa mga makabuluhang proyekto. Bukod dito, kilala ang inyong kumpanya sa pagbibigay ng suporta at pag-unlad sa mga empleyado nito na mahalaga para sa akin. Gusto ko rin ang trabahong ito dahil sa mga halaga at kultura ng inyong kumpanya na tumutugma sa aking mga personal na prinsipyo. Pinapahalagan ko ang inyong pagsusumikap sa inobasyon at kalidad at naniniwala ako na ang aking kasanayan at karanasan ay magiging malaking kontribusyon sa inyong mga layunin. Ang pagiging bahagi ng isang kumpanya na may malasakit sa mga empleyado at kliyente ay isang bagay na talagang pinahahalagan ko. Panghuli, nakikita ko ang trabahong ito bilang isang mahalagang hakbang sa aking profesional na pag-unlad. Ang mga oportunidad para sa pagsasanay at pag-unlad na inaalok ng inyong kumpanya ay nagbibigay sa akin upang patuloy na mapalawak ang aking kaalaman at aking kasanayan. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa inyong kumpanya, naniniwala ako na magkakaroon ako ng mas maraming pagkakataon upang magtagumpay at umunlad sa aking karera." Sabi ni Jerome. "Salamat Mr. Jerome. Tatawagin ka na lang namin kapag ikaw ay nakapasa. Salamat." Sabi ni Eman. "Salamat din po sir." Sabi ni Jerome. At tahimik na umalis si Jerome habang kakasimula pa lang ni Jason. Agad na nagulat si Jason sa kanyang nakita. Nakaputing t-shirt ang suot ni Emma at nakalugay ang mga buhok at pulang-pula ang mga labi. Nakatitig lang si Jason dahil sa sobrang ganda nito. Agad na tinawag ni Emma si Jason at napatikim na lamang ito at nagpatuloy sa paglalakad. "Good morning po Ma'am Emma." Sabi ni Jason. "Good morning din." Sabi ni Emma sabay ngumiti. Dahan-dahang inilapag ni Jason ang kanyang application letter at resume. "Okay. Bakit kailangan ka naming tanggapin dito sa kumpanya namin?" Sabi ni Emma. "Dapat mong isaalang-alang pagkuha sa akin dahil nagtataglay ako ng isang natatanging pagsasama ng mga kasanayan, karanasan at isang dedikasyon sa kahusayan na ganap na tumutugma sa mga kinakailangan ng inyong kumpanya. Pinuntahan ko ang aking kadalubhasaan sa pakikipag-usap sa customer at paglilinis ng mga pinggan na patuloy na nagbubunga ng positibong resulta sa aking mga nakaraang tungkulin. Ang aking karanasan ay naghahanda sa akin upang maunawaan at matugunan ang komplikadong issue ng epektibo. Tinitiyak na maaari kong gumawa ng isang makabuluhang epekto mula sa simula. Bukod pa dito, ang aking kasanayan ay nagpapakita ng isang malakas na pangako sa patuloy na pagpapabuti at pagbabago. Sa aking nakaraang trabaho na may mahalagang kumpanya,
Pinangunahan ko ang mga proyekto na hindi lamang pinabuting kahusayan, ngunit nakamit din ang makabuluhang pagbawas ng gastos. Ang ganitong uri ng proactive problem solving at dedikasyon sa pagpapahusay ay ang layunin kong dalhin sa inyong kupunan. Ang aking malakas na mga kasanayan sa interpersonal at komunikasyon ay isa pang pangunahing kalamangan. Ako ay umunlad sa mga setting na collaborative at may isang napatunayan na kakayahang makagawa ng malakas na relasyon sa mga kasamahan, kliyente at mga stakeholders. Ang epektibong komunikasyon ay mahalaga sa anumang papel. At ang kakayahan ko na ipahayag ang mga komplikadong ideya ng malinaw at maikli ay mahalaga sa pagsulong ng mga proyekto at mga layunin ng team-team. Bukod dito, ako ay lubos na madaling ibigay at excel sa mabilis na bilis, dynamic na mga kapaligiran. Ipinagmamalaki ko ang aking sarili sa aking kakayahang mabilis na matuto at mag-apply ng bagong impormasyon. Ang pagbagay nito na sinamahan ng isang proactive na diskarte ay nagsisiguro na maaari kong pamahalaan ng mga umuunlad na hamon at mag-ambag ng patuloy na tagumpay sa inyong organisasyon. Sa wakas, ang aking pasyon at dedikasyon sa industriya ay makikita sa aking patuloy na pagpapaunlad ng profesional. Ako ay regular na nakikipag-ugnayan sa aking sarili sa pinakabagong uso at teknolohiya. Ang pangako na ito ay patuloy na pag-aaral at hindi lamang nagpapabuti sa aking kasanayan, kundi nagpapakita rin ng aking dedikasyon upang manatili sa pagputol ng aking larangan. Bakit gustong-gusto mong magtrabaho dito? Tanong ni Emma. Gusto ko magtrabaho sa inyong kumpanya dahil sa inyong natatanging reputasyon sa industriya at sa mga oportunidad para sa profesional na pag-unlad ng inyong inaalok. Kilala ang inyong kumpanya bilang isang waitress sa inyong kumpanya at nasasabik ako na maging bahagi ng isang organisasyon na palaging naghahangad ng ekselensya at pagbabago. Naniniwala ako na makakatulong ang aking kasanayan at karanasan sa patuloy na tagumpay ng inyong kumpanya. Isa pang dahilan kung bakit gusto ko magtrabaho sa inyong kumpanya ay ang positibong kultura at halaga ng inyong sinusulong. Batay sa mga narinig ko mula sa mga empleyado at nabasa ko sa pagsusuri, nagbibigay ang inyong kumpanya ng isang supportive at collaborative na kapaligiran. Mahalaga ito sa akin dahil naniniwala ako sa ganitong klaseng kapaligiran ay nag-aambag sa personal at profesional na pag-unlad ng mga empleyado. Sa wakas, naaakit ako sa oportunidad para sa pag-unlad at pagsasanay na inaalok ng inyong kumpanya. Gusto kong patuloy na palawakin ang aking kaalaman at kasanayan at nakita ko na nagbibigay kayo ng maraming resources at programa para sa patuloy na edukasyon at pagsasanay ng inyong empleyado. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng pagsali ng inyong kumpanya, magkakaroon ako ng mas maraming oportunidad upang matuto at umunlad sa aking karera. Sagot ni Jason. Mr. Jason, for the last question, ano ang maaari mong dalhin sa kumpanya? Tanong ni Emma. Handa akong magdala ng aking kasanayan at karanasan na magiging kapaki-pakinabang sa inyong kumpanya. Bilang isang mapagkakatiwalaang individual na may pagpapahalaga sa kalidad at pag-unlad, magiging mahusay akong katuwang sa pag-abot ng mga layunin ng inyong kumpanya. Ang aking abilidad sa partikular na kasanayan o eksperto ay magiging isang asset sa pagharap sa mga hamon at pagpapalakas sa mga proyekto sa kumpanya. Dagdag pa, ang aking kakayahan sa pamumuno at pagpapatayo ng magandang relasyon sa kanilang mga kasama sa trabaho ay magdudulot ng mga positibong impluensya sa dynamics ng kupunan. Maaasahan niyong handa akong magbahagi ng aking mga ideya at magbigay ng suporta sa aking mga kapwa-empleyado para sa kabutihan ng kumpanya. Ang aking dedikasyon sa pagpapabuti at pagiging bahagi ng isang positibong trabaho ay magiging pundasyon ng aking kontribusyon sa inyong kumpanya. Sa panghuli, bilang isang aktibong tagapakinig at mapanlikha, handa akong magdala ng panibagong pananaw at solusyon sa mga hamon sa kumpanya. Ang aking hilig sa pag-aaral at pag-unlad ay magpapabuti sa aking kakayahan na magbigay ng mga solusyon na magdudulot ng positibong bunga sa inyong kumpanya. Ako ay handa na magdala ng mga kasanayan at karanasan na magiging kapaki-pakinabang sa inyong kumpanya. Bilang isang mapagkakatiwalaang individual na may malakas na kalidad at pag-unlad, magiging mahusay akong katuwang sa pag-abot ng mga layunin ng inyong kumpanya. Ang aking kakayahan sa pakikipag-usap at iba pa ay magiging asset sa pagtugon ng mga hamon at pagpapalakas sa mga proyekto ng kumpanya. Bukod dito, ang aking kakayahan sa pamumuno at pagbubuo ng magandang relasyon sa mga kasamahan sa trabaho ay magbibigay ng positibong epekto sa dynamics ng kupunan. Makakaasa kayo na magiging handa ako magbahagi ng aking mga ideya at magbigay ng suporta sa mga kapwa-empleyado para sa kabutihan ng kumpanya. Ang aking dedikasyon sa pagpapabuti at pagiging bahagi ng isang positibong trabaho ay magiging pundasyon ng aking kontribusyon sa inyong kumpanya. Sa wakas, bilang isang aktibong tagapakinig at mapanlikha,
Handa ako magbigay ng bagong pananaw at solusyon sa mga hamon ng kumpanya. Ang aking hilig sa pag-aaral at pag-unlad ay magtutulak sa akin upang laging maghanap ng mga paraan upang mapabuti ang proseso at magbigay ng mga solusyon na magdudulot ng positibong bunga sa inyong kumpanya. Thank you, Mr. Jason. Tatawagan ka na lang namin if makapasa ka ba o hindi. Sabi ni Emma. Salamat din, Ma'am Emma. Sabi ni Jason. At makalipas ang isang araw, nakatayo at hawak-hawak ni na Jerome at Jason ang pako at martilyo sa loob ng kanilang bahay. Inaayos kasi nila ang kanilang kusina dahil malapit na itong gumuho. Pre, hawakan mo nang mabuti para di na ulit gumuho. Sabi ni Jason. Oo pre. At ilang oras nilang nag-ayos at bigla na lamang tumunog ang telepono at yun na nga si Emma. At agad na sinagot ni Jason ang tawag na ito. Hello ma'am, good morning. Anong sadya niyo po? Tanong ni Jason. Mr. Jerome and Mr. Jason, right? Tanong ni Emma. Yes po. Bakit po ma'am? Sabi ni Jason. Congrats, dahil natanggap kayo sa trabaho. Bukas na bukas ay pwede na kayo magsimula. Sabi ni Emma. Talaga po ma'am? Oo. Agad na binaba ni Jason ang telepono at agad na ibinalita kay Jerome na natanggap sila sa trabaho. Bukas na bukas din sila magsisimula. At makalipas ang 8 oras, maagang gumising ang dalawa at agad na nagbihis at naligo para pumunta sa coffee shop ni na Emma. Bumaba na ito sa motorsiklo na kanilang sinasakyan. Agad na pumasok ito sa loob. Good morning po sir. Nasaan po si Ma'am Emma? Tanong ni Jason kay Emman. Bakit? Anong sadya niyo? Tanong nito. Kami po kasi yung bagong trabahante nyo. Sina Jason at Jerome po. Pakilala niya. Okay. Wait. Tatawagin ko lang muna si Emma. Sagot nito. Lumakad na ang kapatid ni Emma na si Emman patungo sa kinaroroonan ni Emma. At sa pagbalik nga nito ay kasama na nga niya si Emma. Ngumiti si Jason dahil agad bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa ganda ni Emma. Siniko ni Jerome si Jason dahilan para umayos sa pagtayo. Umayos ka nga dyan pre, nandyan si Ma'am Emma oh. Sabi ni Jerome. Oo naman. Hello Ma'am Emma, good morning po. Bati ni Jerome at Jason. Magandang umaga din. Dito ko kayo i-assign sa pag-waiter. Ayos lang ba sa inyo? Tanong ni Emma. Yes ma'am, ayos na ayos po. Sabi ni Jerome at Jason. Agad na tinuro ni Emma ang saang pwesto sila pwedeng magstay. Nakaupo lang si Jason ngayon at nakatitig pa din kay Emma. Agad na napansin ni Jerome ang pagkatulala ng kanyang kaibigan. Hoy, ayos ka lang ba pre? Mukhang nabusog ka na yata. Bakit nakatitig ka kay Ma'am Emma? Umamin ka nga pre. May gusto ka ba sa kanya? Tanong ni Jerome. Yes pre, gustong gusto ko na talaga siya. Kaya please, huwag mo nang sabihin Sabi ni Jason. Tatago ko yung sekreto mo. Humakbang si Emma patungo kay Jason at agad itong tinanong. Hi Jason, kamusta ka na? Ayos lang ba trabaho mo dito? Tanong ni Emma. Yes. Sobrang ayos lang talaga po ma'am. Kayo po, bakit naisip nyo na dito na lang magtatrabaho? Saka po, di ba graduate po kayo ng anong kurso po? Tanong ni Jason. Actually, this is not my dream job. Tumutulong lang talaga ako dito at nakapagtapos ako sa kursong legal management. So I need to focus in this company before I focus on my own dreams. Sagot ni Emma. Ibig sabihin, this is not your dream job talaga? Sabi ni Jason. Oo, ikaw, anong pinagkakaabalahan mo at ano yung pangarap mo? Tanong ni Emma. Gusto ko sanang maging geodetic engineer. Kaso wala Si mama at papa parehong na dead. Simula nung nagkaroon ng aksidente, 6 years old pa lang ako nung nawala sila. Wala na akong pamilya. Alam mo na wala akong maaasahan. Buti na lang nandyan si Jerome na katuwang ko sa buhay. 20 years na rin kami magkaibigan yan. Sagot ni Jason. Oh really? Magkaibigan lang pala kayo. Akala ko kasi magkapatid kayo No, hindi kami magkapatid. How about your status in love? May nanliligaw ba o naging ex? Tanong ni Jason. Ang corny mo naman. I don't have a boyfriend yet. Or naging boyfriend because I have no boyfriend since birth. I promised to myself na kapag natapos ko na ang kurso, dyan na ako magjojowa. Kaso wala pang nagkakagusto sa akin Ikaw ba? Kamusta? May girlfriend ka na? Tanong ni Emma. Wala akong girlfriend at may isa akong ex kaso
She passed away last year because of lung cancer. So now, naka-move on na ako sa kanya. Naghihintay rin ako ng papalit sa kanya, di ba? Sabi ni Jason. Ah, okay. Free ka ba mamaya? Tanong ni Emma. Bakit, ma'am? Birthday kasi ng kaibigan ko. Pwede bang imbitahin kita? Tanong ni Emma. At makalipas ang isang araw, ngayon na nga ang kaarawan ng kaibigan ni Emma na si Aya. Abalang-abala ang pamilya ni Aya sa paghahanda at pag-aasikaso sa mga bisita. Habang si Emma, Jerome at Jason ay nasa loob lang ng van ni na Emma. Naka-red dress si Emma habang si Jason naman ay red polo shirt. Si Jerome ay naka-yellow t-shirt. At bumaba na silang tatlo at biglang nagsalita si Jason kay Emma. Sa barangay San Isidro, isang tahimik at maaliwalas na hapon. Abala ang lahat sa paghahanda para sa ika-25 kaarawan ni Aya. Si Aya ay isang masigla at mapagmahal na kaibigan at espesyal ang araw na ito para sa kanya. Hindi niya alam na pinaplano ng kanyang matalik na kaibigan na si Emma kasama sina Jason at Jerome ang isang malaking sorpresa para sa kanya. Sa bahay ni na Aya, abala sina Emma at Jason at Jerome sa pag-aayos ng dekorasyon at pagkain. Si Emma na matalik na kaibigan ni Aya mula pagkabata ang nanguna sa pag-oorganisa ng selebrasyon. Dapat maging espesyal ang kaarawan ni Aya ngayong taon. Sabi ni Emma habang nagsasabit ng mga makukulay na lobo sa bakuran. Si Jason naman na matagal ng kaibigan ni na Emma at Aya ay abala sa pag-aayos ng mesa at mga upuan. Si Jerome na may lihim na may gusto kay Aya ay nagluluto ng mga paboritong pagkain ni Aya tulad ng sinigang na baboy, pansit bihon at crispy pata. Ma'am, sigurado po ba kayo na pwedeng pumasok kahit di naman kami in-invite ng mismong may birthday po? Sabi ni Jason. Oo naman, she's my best friend. Don't you worry, ipapakilala kita sa kanya at ang kaibigan mo. Sabi ni Emma at nakita agad ni Aya si Emma. Oh my gosh, talaga bes. May boyfriend ka na? May pa-couple shirt pa kayong nalalaman ha? Matagal na ba kayo magjowa? Seryosong tanong ni Aya. Bumuntong hininga muna ito bago sabay sabi na, Happy birthday. Actually, kakaumpisa pa lang namin. Okay, by the way, meet my boyfriend Jason and his friend Jerome. Sabi ni Emma. Happy birthday po. Sagot ni Jerome. Thank you, Pogi. Pwede ka bang maging akin, maging kaibigan? Sabi ni Aya. Pwede naman po. Sagot ni Jerome. Happy birthday, Ma'am Aya. Sabi ni Jason. Thank you ah. By the way, pwede ko bang mahiram ang kaibigan mo? Sabi ni Aya. I don't know po ma'am. Siya po yung tanungin nyo if okay lang sa kanya. Sabi ni Jason. Hi, pwede ba kita makausap dun sa kabilang table? If okay lang sa'yo? Tanong ni Aya. Oo naman po, wala namang problema. At nag-usap nga sina Aya at Jerome at masaya at mapayapang ipinagdiriwang ni Aya ang kanyang kaarawan. At makalipas ang 3 araw ay kaarawan na ni Emma at nag-usap na sina Jerome at Jason. Birthday celebration of Emma. So, anong plano mo sa birthday ngayon ni Ma'am Emma? Tanong ni Jerome sa kaibigan nitong si Jason. Ngayon kaya ako mag-confess sa kanya. Okay lang ba? Tanong ni Jason kay Jerome. Pwede naman sana. Gusto ka rin naman ni Ma'am Emma eh. Sabi ni Jason. Sana nga gusto niya ako. At bumili na nga ng regalo si Jason. Bumili ito ng isang stuffed toy, chocolate at 3 red roses. Hindi alam ni Emma na bibili si Jason ng regalo para sa kanya. At abalang-abala ang pamilya ni Emma sa pag-aasikaso sa kaarawan niya at tumulong naman sina Jason at Jerome na mag-asikaso. Akala lang talaga ni Emma na di alam ni Jason ang kaarawan niya. Nakaupo lang ito at agad na lumapit si Jason sa kanya. Ma'am Emma, can I dance with you now? Agad na inilahad ni Jason ang kanyang kanang kamay at ang kanyang kaliwang kamay ay nasa likuran nito. Isinayaw nga ni Jason si Emma sa gitna at agad nitong nagsabi ng, Ma'am Emma, I hope you don't mad at me. I've something to tell you. Matagal ko na talaga tong tinatago. I really like you. I hope you don't get mad at me, Ma'am Emma. Sabi ni Jason. I like you too, Jason. Simula nung dumating ka. Iniba mo yung dating malungkot kong buhay. Ngayon, naging masaya na ako dahil sa'yo. Sabi ni Emma. Same, and happy birthday. Saad ni Jason, sabay ibinigay ang regalo nito.
birthday celebration of Jason. Bandang 4:00 ng hapon habang abala ang lahat sa paghahanda, dumating si Jason mula sa trabaho. Oh, anong meron dito? Bakit parang may party? Tanong ni Jason na may halong pagtataka at tuwa. Sumalubong sa kanya si Emma at ang iba pang kaibigan. Surprise! Happy birthday, Jason! Sabay-sabay nilang sigaw. Napangiti si Jason at agad na niyakap ang kanyang mga kaibigan. Salamat sa inyo. Hindi ko inaasahan to. Pumasok si Jason sa kanilang bahay at nagulat nang makita ang dami ng mga bisita. Naroon ang kanilang mga kapitbahay, kamag-anak at mga kaibigan mula sa trabaho. Lahat ay may dalang regalo at masayang bati para kay Jason. Sa sala naman ay nakalatag ang isang malaking banner na may nakasulat na Happy Birthday Jason at napapalibutan ng mga litrato niya mula sa pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Habang patuloy ang kasiyahan ay nagkaroon ng munting programa na pinangunahan ni Emma. Mga kaibigan, bago tayo magsimula, nais ko munang batiin ng maligayang kaarawan si Jason, ang pinakatapat at mabait na kaibigan ko. Jason, para sa iyo ang gabing ito. Sabi ni Emma habang inaabot ang mikropono kay Jason. Maraming salamat sa inyo, lalong-lalo na sa iyo Emma at sa lahat ng tumulong. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kasi ang araw ko. Sa inyong lahat, salamat at nandito kayo. Tugon ni Jason. Birthday celebration of Jerome. Nagsimulang mag-play ang projector at lumabas ang isang video presentation na ginawa ni Emma at Jason. Laman nito ang mga litrato at video ni Jerome mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. May mga mensahe rin mula sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak na hindi nakapunta. Pati na rin ang mga litrato ng kanilang masasayang alaala. Hindi napigilan ni Jerome ang maluha habang pinapanood ang video. Salamat Jason, Emma, Aya, ang ganda nito. Napaka-espesyal ng araw na ito dahil sa inyo. Sabi ni Jerome habang niyayakap ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng video presentation ay isang malaking cake ang inilabas ni Emma. May 28 kandila ito na sinindahan nila bago ipatong sa harapan ni Jerome. Sabay-sabay na kumanta ang lahat ng happy birthday habang hinihintay na hipan ni Jerome ang mga kandila. Bago niya ito gawin ay pumikit siya at nag-wish. Sana palaging maging masaya at matunggumpay ang darating na taon para sa akin at para sa aking pamilya. Bulong niya sa sarili bago hipa ng mga kandila. Ang selebrasyon ay nagpatuloy hanggang hating gabi. Nagkakantahan sa videoke, nagtatawanan at nagkwekwentuhan ang lahat. Si Jason na kilala bilang magaling kumanta ay nagandog ng isang awitin para kay Jerome. Para sa iyo pre, sana magustuhan mo. Sabi ni Jason bago magsimula. Napuno ng tawanan at palakpakan ng paligid matapos ang kanyang performance. Habang patuloy ang kasiyahan ay nakaramdam ng labis na pasasalamat si Jerome. Tumayo siya sa gitna ng bakuran at muling nagpasalamat sa lahat ng dumalo. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Ang araw na to ay naging espesyal dahil sa inyong lahat. Salamat sa inyong oras, effort at pagmamahal. Sana ay magkakasama pa tayo sa susunod na taon. Mahal ko kayong lahat. Sabi ni Jerome na may halong luha ng kasiyahan. At sa gabing yun, sa ilalim ng mga bituin at kasama ang pinakamamahal niyang kaibigan at pamilya, si Jerome ay naging pinakamasayang tao sa buong barangay ng San Isidro. Ang kaarawang yun ay mananatiling isa sa pinakamasayang alaala na babaunin niya habang buhay. Isang maaliwalas na Sabado ng hapon, naupo si Emma sa isang mesa sa tabi ng bintana ng kanyang paboritong coffee shop, ang Cafe Serendipity. Gustong-gusto niya ang lugar na ito dahil tahimik at cozy nitong ambience. Perpekto para sa mga oras na gusto niyang magbasa ng libro o kaya naman ay mag-relax. Ngunit sa araw na ito, espesyal ang kanyang pakiramdam dahil magkikita sila ni Jason, ang kanyang matalik na kaibigan. Dumating si Jason, may dalang bouquet ng mga rosas. Napansin agad ni Emma ang mga bulaklak at napangiti. Wow, ang gaganda naman ng mga bulaklak na yan. Sino kaya ang mapala na mapagbibigyan mo? Biro ni Emma habang inaayos ang kanyang buhok. Ngumiti si Jason at naupo sa harapan ni Emma. Actually, para sa'yo to Emma. Sabi niya, sabay abot ng bulaklak. Nagulat si Emma sa narinig at hindi maitatanggi ang pag-blush ng kanyang pisngi. Para sa akin? Bakit naman?
Tanong ni Emma habang inaamoy ang mga rosas. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Tugon ni Jason na tila may halong kaba sa kanyang boses. Umorder sila ng kanilang paboritong inumin. Caramel macchiato para kay Emma at brewed coffee para kay Jason. Habang hinihintay nila ang kanilang mga order ay napansin ni Emma na tila may pinagdaraanan si Jason. Hindi siya mapakali at panayang tingin sa paligid. Jason, parang ang tahimik mo ata ngayon. May problema ba? Tanong ni Emma habang tinitingnan ng kaibigan. Huminga ng malalim si Jason bago sumagot. Emma, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to. Pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Sabi niya na tila nag-aalangan. Napakunot ang noo ni Emma. Ano ba yon, Jason? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na. Sabi niya na may halong pag-aalala. Dumating na ang kanilang inumin at saglit na nagkaroon ng katahimikan habang tinikman nila ang kanilang mga kape. Sa bawat lagok ng kanilang inumin ay tila may mabigat na damdamin na bumabalot sa kanilang paligid. Emma, alam mo bang matagal na kitang gusto? Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang isang espesyal na tao sa buhay ko. Biglang sabi ni Jason na siyang nakapagpatigil sa oras para kay Emma. Nanlaki ang mga mata ni Emma dahil sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa pag-amin ni Jason. Jason, seryoso ka ba? Hindi ko inaasahan to. Sabi ni Emma na tila naguguluhan. Tumango si Jason. Seryoso ko, Emma. Sa bawat oras na magkasama tayo, lalo lang lumalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Natatakot akong sabihin ito noon dahil ayoko masira ang pagkakaibigan natin. Pero ngayon, hindi ko na kayang itago pa. Sabi niya habang tinititigan si Emma. Tahimik na tinitigan ni Emma si Jason. Ramdam niya ang sinseridad at kabigatan ng bawat salita ni Jason. Ilang saglit silang nagtitigan bago nagkaroon ng lakas ng loob si Emma na magsalita. Jason, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Mahal din kita bilang kaibigan at hindi ko rin gustong masira ang pagkakaibigan natin. Sabi ni Emma na may halong kaba. Ngumiti si Jason kahit halatang kabado. Emma, hindi kita pinipilit na sagutin mo ko ngayon. Gusto ko lang malaman mo ang tunay kong nararamdaman. Kung hindi pa ito ang tamang panahon, handa ako maghintay. Ang mahalaga, nasabi ko sa iyong laman ng puso ko. Sabi ni Jason na puno ng pag-asa. Ngumiti si Emma at hinawakan ang kamay nito. Jason, mahalaga ka sa akin. Siguro, kailangan lang natin ng oras para mas lalong maintindihan ang nararamdaman natin. Pero salamat sa katapatan mo. Hindi magbabago ang pagkakaibigan natin dahil dito. Sabi ni Emma habang tinititigan si Jason. Napaluwag ang dibdib ni Jason at napangiti siya. Salamat, Emma. Basta't magkasama tayo, masaya na ako. Sabi niya. Nagpatuloy ang kanilang usapan, ngunit ngayon ay mas magaan at mas bukas ang kanilang damdamin. Sa bawat lagok ng kape, sa bawat tawa at sa bawat tahimik na sandali. Nararamdaman nila ang bagong yugto ng kanilang relasyon. Ang araw na yon ay naging simula ng isang malalim na koneksyon sa pagitan ni na Jason at Emma na nagpatibay sa kanilang pagkakaibigan at nagbigay ng bagong pag-asa para sa kanilang hinaharap. Sa kanilang paglabas ng coffee shop, magkahawak kamay silang naglakad patungo sa plaza, masaya at puno ng pag-asa. Alam nilang anumang mangyari ang kanilang pagkakaibigan ay lalong titibay at magpapatuloy. Ang kanilang espesyal na araw na yon ay mananatiling alaala at babaunin nila habang buhay. Panliligaw ni Jason kay Emma. Isang Sabado ng umaga, nagising si Jason nang may ngiti sa kanyang labi. Isang espesyal na araw ito para sa kanya. Dahil plano niyang simulan ang kanyang formal na panliligaw kay Emma, ang matagal na niyang minamahal na kaibigan. Matapos magbihis ng kanyang pinakamahusay na damit, pumunta siya sa isang bulaklakan at bumili ng isang bouquet na pulang rosas at isang kahon ng tsokolate. Nagkasundo silang magkita sa isang parking malapit sa kanilang lugar, isang paboritong tambayan na puno ng masasayang alaala. Nang dumating si Jason, ay nakita niyang nakaupo si Emma sa isang bench sa ilalim ng malaking puno. Hinihintay siya. Lumapit si Jason na may malaking ngiti sa kanyang muka. Inabot kay Emma ang mga bulaklak at tsokolate. Para sa'yo, Emma. Sana magustuhan mo. Sabi ni Jason na may halong kaba at excitement.
Nagulat si Emma ngunit tinanggap ang mga regalo ng may matamis na ngiti. Salamat Jason, ang gaganda ng mga bulaklak. Ano bang meron at parang espesyal ang araw na to? Tanong niya na may halong curiosity. Umupo si Jason sa tabi ni Emma at huminga ng malalim bago magsalita. Emma, matagal na tayong magkaibigan at alam kong kilalang kilala mo na ako. Ngunit sa likod ng lahat ng mga ngiti at tawanan natin, may itinatago kong espesyal na nararamdaman para sa'yo. Sabi ni Jason na tila nag-aalangan. Tahimik na nakinig si Emma habang tinititigan si Jason. Anong ibig mong sabihin, Jason? Tanong niya na may halong kaba. Nais kong malaman mo na mahal kita, Emma. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang isang taong espesyal sa buhay ko. Gusto kong ligawan ka at sana bigyan mo ko ng pagkakataong patunayan ng pagmamahal ko sa'yo. Sabi ni Jason habang hinahawakan ng kamay ni Emma. Napangiti si Emma at naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Jason, hindi ko inaasahan to. Pero masaya ako at nasabi mo ang tunay mong nararamdaman. Bibigyan kita ng pagkakataong patunayan ng pagmamahal mo para sa akin. Sagot ni Emma na may halong saya at excitement. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at naglakad-lakad sila sa parke. Habang masaya nagkukwentuhan at nagbibiruan. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Jason ang kanyang panliligaw kay Emma. Araw-araw siyang nagdadala ng bulaklak at tsokolate sa bahay nito. Sinasamahan siya sa mga lakad at palaging nandyan para sa kanya. Ipinakita niya ang bawat pagkakataon kung gaano niya kamahal at pinahahalagahan si Emma. Isang gabi, niyaya ni Jason si Emma sa isang dinner date sa isang magandang restaurant. Habang kumakain ay pinag-uusapan nila ang kanilang mga pangarap at plano sa buhay. Emma, gusto kong malaman mo na handa akong gawin ang lahat para mapaligaya ka. Ang mahalaga sa akin ay ang makita ka masaya. Sabi ni Jason na may halong pag-ibig sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Emma ang sinseridad sa mga salita ni Jason at napangiti siya. Salamat Jason, ang saya ko at natagpuan kita. Sana magpatuloy pa ang magandang samahan natin. Sabi ni Emma habang tinititigan si Jason. Opisyal na pagsasama ni na Jason at Emma. Ilang buwan matapos ang masayang panliligaw ni Jason kay Emma, dumating na ang araw na magiging opisyal na ang kanilang relasyon. Ipinlano ni Jason ang isang espesyal na sorpresa para sa dalaga upang gawing opisyal ang kanilang pagsasama. Niyaya niya si Emma na magpunta sa isang magandang lugar sa tabi ng dagat, kung saan unang nagkakilala ang kanilang mga puso. Habang papalapit sila sa lugar, ay naramdaman ni Emma ang excitement at kuryosidad. Jason, saan mo ba ako dadalhin? Parang napaka-espesyal naman ang araw na to. Tanong niya habang nakangiti. Ngumiti si Jason at hinawakan ng kamay ni Emma. Hintayin mo lang ako, Emma. Malapit na tayo. Sabi niya habang tinititigan ng mga mata ni Emma. Pagdating nila sa lugar, nakita ni Emma ang isang mesa na may kandila at bulaklak. Nakaharap ito sa dagat. Sa tabi ng mesa ay naroon ang isang malaking banner na may nakasulat na, Mahal kita, Emma. Pwede bang maging opisyal na tayo? Napaluhod si Emma sa saya at agad na niyakap si Jason. Jason, ang ganda ng sorpresa mo. Oo, gusto ko maging opisyal tayo. Mahal din kita. Sabi ni Emma habang yakap ito. Habang kumakain sila ng masarap na hapunan, ay nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap at plano sa hinaharap. Emma, ang saya ko na pumayag kang maging tayo. Nangangako akong paliligayahin ka at susuportahan kita sa lahat ng bagay. Sabi ni Jason na may halong saya at sinseridad. Ngumiti si Emma at hinawakan ang kamay ni Jason. Salamat Jason. Alam kong magiging masaya at matagumpay ang pagsasama natin. Nangangako rin ako magiging tapat at suportada sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sagot ni Emma. Matapos ang hapunan, naglakad-lakad sila sa dalampasigan. Magkahawak kamay at nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Jason, natutuwa akong nandyan ka palagi para sa akin. Alam kong kaya nating harapin ang anumang pagsubok basta't magkasama tayo. Sabi ni Emma habang tinititigan ng mga bituin sa langit. Tumango si Jason at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Emma. Oo, Emma. Basta't magkasama tayo, walang pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Mahal kita. Sabi niya. Sa gabing yun, habang magkahawak kamay sa ilalim ng mga bituin, naging opisyal na ang pagsasama ni na Jason at Emma.
ang kanilang pag-ibig ay lalo pang tumibay. Puno ng pangako at pag-asa para sa isang masayang hinaharap. Ang espesyal na araw na yon ay mananatiling alaala na babaunin nila habang buhay. December 24, araw ng paghahanda. Maagang gumising si Emma upang simulan ang paghahanda para sa Christmas party sa kanilang baryo. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan sa kanilang bahay para mag-usap tungkol sa kanilang gagawin. Emma, anong kailangan nating gawin ngayon? Tanong ni Aya habang bitbit ang mga kahon ng dekorasyon. Aya, ikaw ang bahala sa mga palamuti. Sagot ni Emma. Gamitin natin yung mga recycled materials at mga likas na bagay tulad ng dahon at bulaklak. Si Jerome naman ay abala sa pag-set up ng maliit na stage sa gitna ng plaza. Jerome, mukhang handa na ang stage ah. Ano pa bang kailangan natin? Tanong ni Jason na laging may dalang kwento at biro. Jason, ikaw nang bahala sa mga upuan. Ayusin mo na rin yung sound system. Sagot ni Jerome. Sa kusina naman ay si Emilia ay naghahanda ng mga putahe tulad ng hamon, ensaladang talong at mga kakanin. Tumutulong si Eman sa pagkuha ng mga kailangan mula sa palengke. Eman, pwede bang kunin mo pa yung mga kailangan nating gulay? Sabi ni Emilia habang nagluluto. Oo ate, alis na ako ngayon din. Tugon ni Eman. Samantalang si Emily at Emmanuel ay nag-iensayo ng mga Christmas carols na kanilang aawitin mamaya. Emmanuel, handa ka na ba sa ating performance? Tanong ni Emily. Opo ate Emily, masaya akong umawit kasama kayo. Sagot nito. Pagdating ng gabi, nagsimula na ang Christmas party sa plaza. Ang buong baryo ay nagniningning sa liwanag ng mga parol na gawa sa papel at mga alambre. Ang stage ay puno ng makukulay na dekorasyon at mga sinabit na mga bulaklak. Emily, simulan na natin ang programa! Sabi ni Emma. Nanguna sina Emily at Emmanuel sa pag-awit ng mga pamaskong awitin. Lahat ay sumabay sa pagkanta, pati na ang mga matatanda. Salamat sa inyong pag-awit, Emily at Emmanuel. Sabi ni Jerome. Ngayon naman ay oras na para sa ating dula. Nagpalabas ng isang maikling dula tungkol sa Pasko na inihanda ni Jerome at sinabayan ng kwelang eksena ni Jason. Grabe, ang saya naman ng dula natin. Sabi ni Jason, tara na at maglaro na tayo. Nagkaroon ng iba't ibang laro tulad ng pabitin, basag palayok at agawang buko. Ang mga bata at matatanda ay nag-i-enjoy sa pagsali sa mga ito. Si Emma ay namigay ng mga simpleng premyo tulad ng mga laruan at pagkain. Nang maghahating gabi, ay nagtipon-tipon naman ang lahat para sa isang dasal na pinangunahan ni Lola Celia, ang pinakamatanda sa baryo. Salamat Lola Celia sa inyong dasal. Sabi ni Emma, kain na tayo. Ang bawat pamilya ay nagdala ng kanilang paboritong putahe upang ibahagi sa lahat. Ang mga pagkain ay inilatag sa isang mahabang mesa at lahat ay nagsalo-salo sa ilalim ng maliwanag na buwan. Kinabukasan, sa araw ng Pasko, nagkaroon ng isang simpleng misa sa plaza. Matapos ang misa ay nagkaroon ng munting salo-salo at kasiyahan na puno ng kwentuhan at tawanan. Emmanuel, may gusto ka bang sabihin? Tanong ni Emma. Oo ate Emma. Sagot ni Emmanuel. Sa Paskong to, natutunan ko ang kahalagahan ng pagmamahal at pagkakaisa. Sa baryo ng Pag-asa, ang Pasko ay higit pa sa regalo at magagarang dekorasyon. Ito ay pagdiriwang ng pagkakaibigan, pagtutulungan at pagmamahalan sa isa't isa. Ang kanilang simpleng pamumuhay at malalim na malasakit sa komunidad ang nagbibigay ng tunay na diwa ng Pasko. Si Emma ay abala sa pag-aayos ng kanyang wedding gown kasama ang kanyang kapatid na si Emilia at kaibigang si Aya. Emma, ang ganda-ganda mo! At kung makita ka ni Jason, siguradong mababaliw yun kapag nakita ka. Sabi ni Aya habang inaayos ang belo ni Emma. Emma, bagay na bagay sa iyo ang gown na yan. Parang prinsesa ka. Dagdag ni Emilia na kinikilig. Salamat Aya, Emilia. Kinakabahan ako pero excited din ako. Nangingiting sabi ni Emma. Pumasok si Emmanuel sa silid, nakangiti. Anak, handa ka na ba? Naghihintay na ang lahat sa simbahan. Huminga ng malalim si Emma. Handa na po ako, Papa. Si Jason naman sa kabilang banda ay tinutulungan ni Jerome at Emma na mag-ayos ng kanyang kurbata. Grabe, ito na yun.
Sabi ni Jason habang kinakabahan. Chill lang pre, ikaw pa ba? Mahal na mahal ka ni Emma. Nakangiting sabi ni Jerome. Tama si Jerome kuya, perfect ang araw na to para sa inyo. Dagdag ni Eman. Pumasok si Emily sa gilid, may dalang bulaklak. Anak, para sa iyo to oh, para sa pinakamagandang araw ng buhay mo. Kinuha ni Jason ang bulaklak at nagpasalamat. Salamat po ma. Punong-puno ang simbahan ng mga bisita. Tumutugtog ang marcha habang naglalakad si Emma kasama ang kanyang tatay na si Emmanuel papunta sa altar. Mga minamahal na kapatid, naririto tayo ngayon upang masaksihan ang banal na pag-iisang dibdib ni na Emma at Jason. Sabi ng pari. Inihatid ni Emmanuel si Emma kay Jason. Hawak ni Jason ang kamay ni Emma habang sila'y dalawa ay nakatingin sa isa't isa. Ang ganda mo Emma. Mahina at may pagmamahal na sabi ni Jason. Salamat Jason, mahal na mahal kita. Nakangiting sabi ni Emma na may luha sa mga mata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagtatapos ng pari, masayang nagtitipon ng lahat sa Margarbong Garden Reception. May mga ilaw at dekorasyon na nagbibigay ng romantikong ambience. Isang pagbati ng pagmamahal at kaligayahan para kina Emma at Jason. Cheers! Sabi ni Aya na kumuha ng mikropono. Para sa bagong kasal, mabuhay kayo! Sabi ni Jerome na tumayo at nag-toast. Tumayo sina Emma at Jason, hawak ang kamay ng isa't isa. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo at pagsuporta sa amin. Sabi ni Emma, hindi magiging kumpleto ang araw na to kung wala kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dagdag ni Jason. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw ng lahat. Magkasama sa sayawan sina Emma at Jason. Nakapalibot sa kanila ang pamilya at mga kaibigan. Puno ng saya at pagmamahala ng gabi. Ang saya ng araw na to. Salamat sa iyo, Jason. Sabi ni Emma habang nakatingin kay Jason. Ikaw ang dahilan kung bakit espesyal ang araw na to. Mahal na mahal kita, Emma. Nakangiting sabi ni Jason. Mahal na mahal din kita, Jason. Sagot ni Emma. At makalipas ang isang buwan, pagdariwang ng araw ng mga puso. Nakaupo na sa sofa si Emma habang hinihintay niya ang kanyang asawa na umuwi galing trabaho. Si Emma na nga ang naging manager ng kanilang coffee shop, habang si Jason ay tumutulong lang ito sa pagmamanage. Si Jerome naman ay kasama niya si Aya na nagkaroon din ng sarili nilang bahay. Simula noong maikasal si Emma at Jason ay unti-unti na rin nagkadevelopan sina Aya at Jerome. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan ay naging sila at nagsama na sila sa iisang bahay ngayon. Pagkatapos ni Jason sa kanyang trabaho ay bumili pa ito ng ulam at bulaklak sa karegalo para sa kanyang asawa na si Emma. Araw kasi ngayon ng mga puso. Kailangan niya na may maibigay sa kanyang asawa. Habang si Emma ay nakahiga lang sa sofa habang nanonood ng palabas sa telebisyon. Buntis kasi si Emma sa triplets nilang anak. Kaya di kaya ni Emma na gumalaw-galaw. Masyado kasing nakapondo ito sa sofa. Binisita siya ng kanyang kaibigan na si Aya. Kumatok si Aya ngunit nakita ni Aya na nakabukas pala ang pintuan kaya pumasok na lamang ito sa loob. At agad na dumiretso sa sala at hinanap ang kanyang kaibigan. At kasama pala ni Aya si Jerome pero nasa labas lang ito. Bes, anyari sa'yo? Masakit pa ba ang tiyan mo? Kaya mo pa bang gumalaw-galaw? Tanong ni Aya kay Emma. Hindi ko masyadong maigalaw ang aking mga paa. Sobrang sakit talaga eh. Nasaan ba si Jason? Bakit wala siya ngayon? Tanong ni Aya. Busy siya sa pagmamanage ng coffee shop namin. Kaya maghihintay na lamang ako dito. Sabi ni Emma. Ah, okay. Habang wala pa si Jason, dito muna ako kasama mo. Sagot ni Aya. Sige bes. At ilang oras pa ay nakauwi na si Jason. Nakita nga niya si Jerome na nasa labas ng kanilang bahay at kinausap niya ito. O pre, bakit nandyan ka? Bakit di ka pumasok sa loob? Nandito ba si Aya? Nahihiya ako pre. Saka dito na lang ako naghihintay kay Aya. No, hindi yan. Pre, halika dito sa loob. Ano ka ba? Para ka namang di kaibigan. Sige na nga. Sabi ni Jerome at sabay nga pumasok ang dalawa sa loob ng bahay ni Jerome. Nadatnan nila na naroon na nag-uusap sina Aya at Emma.
Babe, kumusta ang tiyan mo? May dala ako rito oh. Saka nga pala, Happy Valentine's Day, babe. Sabi ni Jason kay Emma. Hindi naman, babe. Happy Valentine's Day din sa'yo. Ikaw, kumusta ang work mo? Tanong ni Emma. Maayos lang naman. Baby, Happy Valentine's Day din. Sabi ni Aya kay Jerome. Happy Valentine's Day rin, baby ko. I love you. Sabay halik at yakap ni Jerome kay Aya. At niyakap din naman ni Aya si Jerome. Sus, itong dalawang to oh, di talaga magpapatalo. Bago kayo umuwi ay kumain muna tayo. Halina, huwag na kayo mahiya. Sabi ni Jason at inalalayan ni Jason ang kanyang asawa na si Emma. Babe, kaya pa ba? Kung di mo na kaya, ako na lang magpapakain sa'yo if okay lang. Tanong ni Jason. Sige, subuan mo na lamang ako, babe. Sabi ni Emma, habang nakatitig sina Jerome at Aya kina Emma at Jason, habang si Jason ay sinusubuan niya si Emma ng pagkain. At pagkatapos nilang kumain ay umuwi na si Jerome at Aya at nagpahinga naman si Emma at Jason. At makalipas ang isang buwan ay nanganak na si Emma ng triplets at ang pangalan ay Sandra, Kendra at Londra. At yan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Coffee Shop Lovers. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!